Binisita ni Marthy si Roxanne sa bahay ng sumunod na gabi. May problema ba? Bakit parang matamlay ka? Tanong nito nang marahil ay mahalata ang madalas niyang pagbuntong hininga. Napatingin siya rito. Hindi pa niya nasasabi rito ang gumugulo sa isip niya. Napakaganda pa naman ng mood nito. Nang dumating kaya nag-alanganan siya. Marami na akong iniisip. Sagot niya rito. Kaya ba hindi ka nasasagot sa mga text messages ko? Napabuntong hininga siya. I'm confused. About what? About us. Matama niyang tiningnan ito. Hindi ko alam kung ano ang iisipin. I don't know why I let that happen. I mean, niwala tayong relasyon. Pahayag niya. And who you really are. Parang nanliliit ako. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya mo tungkol sa akin? Yumuko siya. And you have a girlfriend. Inangat nito ang mukha niya. I don't care what other people might say. And you don't have to worry about anything. I'm sorry for not telling you soon. Naghiwalay na kami ni Kenya. Bago pa man ako naging malapit ng husto sa inyo ni Michael. Natatakot ako. You don't have to. But it will always come up. Not if you learn to deal with it the right way. Napatitig siya rito. Okay. Do we still have to argue about this? Napayo kong umiling siya. Mahal niya ito. Nakahanda na siyang ipaglaban ang nararamdaman niya. Hindi naman siya matatahimik kung hindi niya pagbigyan ang sarili. Niyakap siya nito ng mahigpit. I missed you. Bulong nito. Nang mag-angat siya ng mukha ay sinalubong niya ang halik na iginawad nito sa kanyang mga labi. I love you. Anito nang pakawalan ang kanyang mga labi. I love you too. Sa pagkakataong iyon, ay siya na ang humalik dito. Tila kasama ng binura ng halik na iyon ang mga pag-aalinlangan niya. 3 buwan ng matuling lumipas. Hanggang sa mga sandaling iyon, ay wala namang nagiging problema sina Roxanne at Marthy. Na hindi na rin bumalik si Samuel. Naikwento niya rito kay Marthy ang pagpunta ng dating kasintahan sa kanyang bahay. Ngunit kung minsan, ay hindi pa rin maiwasan ni Roxanne ang mangamba. Bagaman nararamdaman niya ang seguridad sa piling nito, hindi pa rin iyon buo. Hindi pa rin siya nitong maipakikilala sa mga magulang nito dahil ayon dito ay nasa abroad ang mga ito. Pero nangako itong oras na dumating ang mga magulang nito ay agad siyang ipakpakilala sa mga ito. So, iniisip mo pa rin ba ang pagkakahiwalay kayong dalawa? Tanong ng ate Ana niya. Naroon sila sa sunroom na nagkukwentuhan. Inaayos nito ang isang vase ng mga rosas na ipinadala ni Marthy sa kanya ng umagang iyon. Nalalatagan ng malambot na alpombra ang buong sahig. At kanina papaikot-ikot at gumagapang doon si Michael. Matyaga namang sinusundan ito ng kanyang pamangkin si Jenny. Umiling siya. We're okay. At least as far as I'm concerned. Mabuti naman kung ganoon. Nilingon nito ang anak. Baka mauntog niyang maliit na iyan, Jennifer. Hindi, Mami. Hindi makakalusot sa akin ang bulinggit na ito. Sagot ni Jenny sa kanyang ina. Nakangiting napatingin siya kay Michael. Hindi niya akalain ang pagsilang niya rito ay matatagpuan niya ang lalaking muling magpapatibok sa kanyang puso. At nakikita rin niya ang pagmamahal ni Marthy sa kanyang anak. Si Samuel, bumalik pa ba? Maya-maya ay tanong ng kanyang hipag. Ipinatong nito sa end table ang vase. Ipinagpapasalamat ko ng hindi na muling pagpunta niya rito. Wala ka na ba talagang balak na kausapin iyon? Nagkibit balikat siya.
Gusto ko rin naman makipaglinawan sa kanya. Kaya lang, sana kapag nakipag-usap ako sa kanya, kaya na niyang panindigan ang mga sasabihin niya. Sana nga ay ganoon ang mangyari. Anito? Umupo ito sa kaibayo ng kinauupuan niyang sofa. Anong oras nga pala darating dito si Marthy? Akala ko ba? Sama-sama tayong magla-lunch ngayon. Maaga pa naman. 8 pa lang. Late nang umuwi iyon kagabi. Napagod yata sa pakikipaglaro kay Michael. Baka natutulog pa. Kung bakit naman kasi hindi pa kayo magpakasal dalawa? Para magkakasama na kayo. Biro ng kanyang ate Ana. Ate naman, masyado pang maaga para gawin namin iyon. Nakangiting sabi niya. Kinuha niyang jar yung nasa meseta at binuklat iyon. Napangiwi siya nang ang society page ang nabuklat niya. Pero naagaw ang pansin niya nang ang eleganteng wedding dress na dinisenyo ng isang sikat na fashion designer. Binasa niya ang artikulong kasama niyon. Ganoon na lang ang kabang bumundol sa kanyang dibdib. Nang mabasa ang pangalang nakasulat sa artikulo. Kenya, to wed the celebrated bachelor Marthy. May ilang pa mga larawan doon na tila kuha sa engagement party ng mga ito. Oh my God! Garalgal na tinig na sambit niya. O bakit namumutla ka? Puna ng kanyang hipang. Ate, muli siyang tumingin sa dyaryo. Lumapit naman ito sa kanya at tiningnan din ang binabasa niya. Oh my God! Narinig niyang sambit nito pagkaraan ng ilang sandali. Roxanne, honey, are you there? Nag-angat ng tingin si Roxanne nang marinig ang tinig ni Marthy. Tila patungo ito ng sunroom. Hey, bakit nandito ka? Tanong nito nang bumungad ito sa pinto. Bakit hindi ka pa nakabihis? 11 na. Magagalit na naman ang kuya mo niyan. Hindi na tayo sasama, Marthy. Matigas na tinig na sabi niya. Kumunot ang noo nito. Bakit? Anong problema? Inabot niya rito ang dyaryo. I think you should see this. Pilit na pinapakalma ang tinig na sabi niya. Nakakunot pa rin ang noong binasa nito iyon. Kapag Juan ay tumingin sa kanya. Hindi ko alam kung ano ito. Ganoon ba? Kaya pala excited na ang mga kaibigan ninyo para sa kasal ninyo sa December. Hindi na niya napigilan ang paglaglag ng kaniyang mga luha. I don't know what is this. Matagal na kaming hindi nagkikita o nag-uusap ni Kenya. Like I told you, matagal nang tapos ang relasyon namin. And these pictures, they were taken a long time ago. Don't play me for a fool, Marthy. Hindi iyan malalagay sa dyaryo kung hindi totoo. No, hindi ko talaga alam ang tungkol dito. Then, what am I to you? Your last fling before you get hitched? Ako ba ang pinili mo? Dahil malayo ako sa panunuri ng mga nasa antas mo sa lipunan? Para sa ganoon, hindi makakarating sa girlfriend mo ang tungkol sa atin. Anyway, I'm just a single mother. Napakadaling iwan kung sakali. Sarkastikong sabi niya. Please don't say that. Alam mo, Marthy, noong tinanggap kita, naisip kong imposible siguro maging seryoso ang pagsasama natin. You're too rich. I'm ordinary. I have a child. You're single. Roxanne, don't do this. At alam kong kapag nagkataon, talong-talo ako. But I did it anyway. Dahil mahal kita. Pero ngayon, humikbi siya. Masakit dito sa dibdib ko. Pero ayaw ko maging unfair sa sarili ko. At lalong-lalong na ayaw ko maging unfair sa ibang babae. Masakit lukuhin.
I had been there, Marty. Siguro sinabi ko sa iyong hindi ko alam ang nakasulat dyan sa dyaryo. Please, you have to believe me. I'm not stupid. Nagtaas na siya ng boses. Huwag mo naman akong gawing tanga. Nakita ko na ang ebidensya. Ano pa ang kailangang ipaliwanag mo? Give me some time, and I will be able to explain this, Roxanne. Please, don't give up on us. No, umalis ka na. Umalis ka na muna. Hindi ko papayagang ito ang magiging dahilan para mag-away tayo. Hindi tayo mag-aaway, Marty. Tiningnan niya ito. Maghihiwalay na tayo. Bumalik ka na sa mundo mo. Bumalik ka na sa pakakasalan mo. Tapos na ang paglilibang mo rito. Salamat sa lahat. Please leave now. Roxanne. Please. Just go. Babalik ako. And I will clear things up. Hindi tayo magkakalayo. Lulugulugong tumalikod ito. Lalo naman siyang napaiyak. Ninenervyos si Roxanne pero alam niyang kailangan niyang gawin. Ang dahilan kung bakit siya naroroon sa restaurant na iyon sa Makati at naghihintay. Parang nangliliit siya. Nang matanaw ang matangkad at eleganteng babaeng pumasok sa pinto. Alam niyang si Kenya iyon. Kinausap nito ang isang waiter. Itinuro dito ang kinauupuan niya. Humahalimuyak sa mamahaling pabango ang babaeng nang umupo ito. Hello. Bati nito sa malamig na tinig. Ikaw si Roxanne? Tumango siya. Ako nga. Nanunuring tiningnan siya nito. You're wearing an Armani. Bahagya lang siyang tumango. I've seen that style 2 years ago. It's a classic cut. Kaya nga kahit mahal, binili ko. I can see that you're trying to give me the impression na may taste ka kahit paano. Nakataas ang kilay nito sa kanya. Hindi. I need to wear something suited for my job, sabi niya. Anyway, I'll say what I needed to say now. I have a plane to catch, aniya. Gumawa siya ng paraan para makontak ito. Siya rin ang nag-set ng usapang iyon. You're leaving? Tila nagulat ito. Or maybe, Kenya was faking her reaction. Tumango siya. Unang-una sa lahat, ayaw kong maging dahilan para manggulo at manakit ng ibang tao. I've been with Marty for the last 3 months, and I want to apologize to you. I was made to believe na tapos na ang relasyon ninyo. Go on. Nakataas ang kilay nito. Kaya gusto kong humingi ng depensa dahil hindi ko talaga alam. I'm very sorry. Saan mo nabilitaan kami pa rin? Nabasa ko sa dyaryo. Parang kumirot ang kanyang dibdib habang iniisip ang mga nangyari sa kanya. So hindi mo alam na kami pa all this time? Hindi. I'm sorry. Mahal mo ba si Marty? Yes, I love him. Or just you love his money? I won't be here apologizing kung pera niya ang habol ko. Hindi ako aalis at lalayo kung hindi ko gustong umiwas. So you're letting him go? Nanunuri ang tinging tanong nito. Hindi rin nakalagpas ang obserbasyon niya sa ngiting gumuhi sa mga labi nito. Yes. Good. Lalong lumawang ang ngiti nito. You're forgiven. I hope you'll keep that promise to stay away from us. May isang salita ako, Kenya. Gusto kong manahimik na ang buhay ko. Don't we all? Just keep your promise and we'll all be okay. Makakaasa ka.
Tumayo na siya. I need to go. Pagkatapos bayaran ang pagkain, ay umalis na siya. I told you guys, hindi mapupunta sa iba si Marthy. He's mine and he'll marry me. Malakas na tumawa si Kenya pagkasabi niyon sa mga kaibigan. Agad na lumapit ang mga ito sa mesa niya nang makaalis si Roxanne. Bago pa man siya dumating, ay nauna na ang mga ito sa kanya roon. Nang tumawag sa kanya si Roxanne, ay agad niyang ibinalita iyon sa mga ito. Kaya niya pinapunta ang mga ito sa restaurant kung saan sila magkikita ni Roxanne. Ay upang mapatunayan sa mga ito na hindi siya kayang talunin ng sinong babae. Pero in fairness, maganda rin siya, sabi ni Dali. Simple pero elegante. Mukhang may breeding din. Sorry, pero hanggang doon na lang siya. Well, ang mahalaga ay nabawi mo si Marthy sa kanya, sabi naman ng isa niyang kaibigan. Actually, there was no competition. Nakangiting pahayag niya. Bakit mo ba pinapahirapan ang sarili mo ng ganito, Roxanne? Galit na tanong ng kanyang kuya Rafael pagdating nito sa bahay nila sa Davao. Sa mga lolo at lola niya iyon at pinamana sa kanilang ina nang mamatay ang mga ito. You're throwing away a very bright future dahil lang sa lalaking iyon. Pati ang anak mo, nalalayo sa mga pinsan niya. Pero kuya, at hindi ako natutuwa sa ginagawa mo. My God, you don't have to live here. Walang araw na ako na hindi nag-aalala sa inyong mag-ina dahil malayo kayo sa amin. Huwag kang masyadong mag-alala, kuya. We're okay here. Kaming lahat. Maaalis mo ba sa amin iyon? Sabad naman ang ate Ana niya. Lagi kong iniisip na nag-iisa ka lang rito. At paano kung... Ate, 1 buwan at kalahati pa lang naman akong wala. 3 buwan ang hiningi kong bakasyon sa bangko. Babalik naman ako roon. Gusto ko lang magkaroon ng time na makapag-isip. Hindi ka naman nagkaganito nung nawala si Samuel. Ewan ko ba kung bakit nagkaganito ka na ngayon. Galit pa rin sabi ng kanyang kuya. Kuya, hayaan mo na muna ako. Maaayos ko rin naman ito. Umiiling na tumayo ito at lumabas ng bahay. Naiwan sila ng kanyang hipag. Hanggang kailan kayo rito, ate? Tanong niya. 1 week. Nag-file kami ng bakasyon ng kuya mo. Gusto lang naming siguraduhing maayos ang lagay ninyo rito ni Michael. Wala naman kaming problema rito, ate. Maaalis mo ba sa amin ang kuya mo iyon? Magulo ang isip mo noong umalis kayo. Magulo pa rin naman hanggang ngayon. Sagot niya. Ngumiti siya ng mapait. But at least here, I can occupy my mind with other things. Kumusta na iyong pataniman ng prutas at mga gulay? Okay naman. Doon nga ako nalilibang. Madalas din naming ipasyal ni Sonia si Michael doon. Kapwa silang natahimik kapag kuwan. Alam mo bang madalas pumunta si Marthy sa bahay mo? Maya-maya ay sabi nito. Yes, you told me once. At nasabi ko na rin na wala siyang ginawa, kundi tanungin kung nasaan ka. Tumango siya. You can't hide here forever. Hindi ito ang solusyon ng problema mo. Anong gusto mong gawin ko, ate? Masakit ang ginawa niyang iyon. Roxanne, I'm just taking one day at a time right now. Gumiti siya rito. Malaking pasasalamat nang matapos ang isang araw na hindi ako umiiyak. Ganoon mo siya kamahal? Muli siyang tumango. Maybe he has a good reason for all this. Bakit hindi mo siya kausapin? Tama na iyon. Natatakot akong makita siya. Roxanne, mayroon pa naman akong 1 buwan at kalahati, ate. Saka na ako magdidesisyon.
Malay mo. Pwede akong magpa-transfer dito. Baka mag-aral din ako ulit at magturo. Baka may makuha akong magandang trabaho rito. Who knows? Are you really set on staying here? Mas mabuti na itong malayo at matahimik. Anyway, life is good here. Simple at tahimik. Roxanne, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Hindi na niya napigilan ang sarili. Lumapit siya rito at niyakap ito. I really missed him so much. I know. Talk to him. Baka makatulong iyon. Umiling siya. Hindi. Ayaw ko. Natatakot ako na baka hindi ko siya matanggihan. Baka mas lalo na akong masaktan. Pero kailangan ninyong mag-usap. Hindi iyon babalik ng babalik sa bahay kung wala siyang importanteng sasabihin sa iyo. Saka na. Kapag matapang na ulit ako, ate. Pinahid niya ang mga luhang naglandas sa kanyang mga pisngi. Naiintindihan kita. It's not so bad in here. Masyado ka lang namimiss ng kuya mo. Kaya iyon nagagalit. Ngumiti siya sa tinura nito. Halika. Hanapin natin iyon. At may ipapakita ako sa kanyang bagong mga lovebirds. Nabili ko iyon sa isang rare animals na pet store dito. Nako, if I know, naroroon na iyon. Pagdating pa lang dito kanina, ay nakita na yung bird cage sa labas. Kahit paano, ay naibsan ang bigat ng kanyang dibdib. Ano ba, Kenya? Hindi na ako makatulog sa gabi sa laki ng problemang ginawa mo para sa akin. Tumahimik ka, Angel. Ano ka ba? Ani ni Kenya sa kaibigang columnist. Alam niyang pinipigil lang nito ang galit sa kanya. I should have known na fake ang information na iyon. Kung hindi, bakit kailangan mo pang ungkatin ang utang na loob ko sa iyo para lang ma-feature ka sa column ko? You know, hindi naman niya itutuloy ang kaso. Hindi? Nanlaki ang mga matang ulit nito. Kaya pala nag-file ng kaso sa RTC si Mr. Marthy against me. And the newspaper is threatening me to kick me out because of that damned article. Thank you very much to you. Sarkastikong sabi nito. I'll talk to him. Anong talk to him? Anito? 2 months nang hindi nakikipag-usap sa iyo si Marty dahil sa gulong ginawa mo. Tumahimik ka. I will not shut up. You're so selfish for doing that. You left me with no choice. Pwede ba, Angel? You won't dare. Bumuntong hininga ito. You will not be the reason of my ruin, girl. I will relent to what Mr. Marthy wants. I'll apologize in print. A whole column dedicated to that alone. And to mention his girlfriend's name. You will not do that. Gaya nga ng sinabi ko sa iyo. Your lying to me was bad enough. Hindi kasama sa plano ko ang sirain ang pangalan ko. You owe me a lot of favors. Not on this one, dear. Part owner ng pamilya ni Mr. Marthy ang newspaper. And I'm going to kiss butts if I have to in order to stay in the business. Goodbye to you, troublemaker. Walang ningong likod na iniwan siya nito. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. It was a perfect plan, but she never expected Marthy's reaction. Minaliit niya ang maaari nitong gawin. Well, she was paying a very dear price right now. Wala na rin siyang mahingian ng tulong sa kanyang pinagtatrabahuan dahil nabalitaan ng management ang kanyang ginawa. Nagalit din sa kanya ang mga magulang niya dahil nagtampo ang mama ni Marthy sa kanilang pamilya. Business partners ang mga ito at malaking bagay ang nangyari. Bukod doon,
Iniiwasan siya ng mga kaibigan niya ngayon dahil nalaman ng mga ito ang totoo mula kay Angel. The worst part, wala siyang nakuha in return. Marty never gave her a call, contrary to what she expected. Nanahimik na ng gusto si Roxanne na hindi niya alam kung saang lupalo pwedeng hanapin ito para makapag-apologize siya and somehow diffuse the tension all over her. Matagal siyang nakaupo sa klase restaurant na iyon, pero ni isang kaibigan niya ay walang lupapit sa kanya ng mga sandaling iyon. Ate Ana, alam mo ba kung anong oras pa lang? Reklamo ni Roxanne nang marinig ang tinig ng hipag sa kabilang linya. May masama bang nangyari? On the contrary, sister, may magandang balita. Sagot nito. Na-promote si kuya? Hindi. Buntis ka? Hindi din. Although okay lang kung ganoon nga. Umayo siya sa pagkakasandal sa headboard ng kama. Ano ang nangyari? At napatawag ka ng ganitong kaaga? May news daily ka ba riyan? Ate naman, 6:00 pa lang. Tanghali pa dumarating dito sa bahay ang dyaryo. Anyway, pag may dyaryo ka na, basahin mo, okay? Bakit? Let's just say, naroroon ang pangalan mo. Ha? Kumunot ang kanyang noo. Ano naman ang gagawin ng pangalan ko roon? Basta basahin mo ang sa society section. You'll see. Tumawag dito si Marty. May nakapost na message sa Google sa internet. Basahin mo rin iyon. Natatawa pa nga ako hanggang ngayon. Tumatawa pa ito. This will surely make your day. Bye-bye. Sandali ate. Ngunit nawala na ito sa kabilang linya. Humiga siya muli, pero hindi siya mapakali. Ilang sandali pa ay tumayo na siya at nagmamadaling umalis ng bahay. Kailangang mabasa niya ang sinasabi ng himang. Shock na ibinaba ni Roxanne ang hawak na dyaryo. Hindi siya makapaniwala sa nabasa. Nasa loob siya ng isang fast food. Hindi na niya matiis ang suspense. Lalo na nang makita ang pangalan niya sa title ng artikulo. Humihingi ng apology sa kanila ni Marty ang writer ng column na iyon. Ngayon niya napatunayan na totoo ang sinasabi ni Marty. Talagang hiwalay na ito at si Kenya na magkaroon sila ng relasyon. Ngayon, kinakabahan na naman siya na dahil hindi niya alam ang dapat niyang gawin. Hindi niya pinakinggan ang mga pagpapaliwanag nito noon. Naging bingi siya dahil inakala niyang katulad din ito ni Samuel. Nasaktan lamang siya, kaya siya nagkaganoon. And to think, humingi pa siya ng depensa kay Kenya. Paano pa niya maaayos ang lahat sa kanila ni Marty? Inubos na lang niya ang in-order na kape. Kapag kuwan ay lumabas na siya para umuwi. Pagdating sa bahay, malayo pa lang ay naririnig na niya ang malakas na pagtili at tawa ni Michael na tila masayang naglalaro. Bitbit pa rin niya ang dyaryo at pumasok siya sa loob ng bahay. Sisilipin lang sana muna niya kung dumating ang mga pamangkin niya kaya may kalaro ang kanyang anak. Ngunit pagbukas pa lang niya ng pinto, ay natigilan na siya. Nakangiti si Marty nang magtama ang kanilang mga mata. Alam niyang nakita nito ang hawak niyang dyaryo. Pakiramdam niya ay nanlamig ang kanyang katawan. Parang nanigas siya sa kinatatayuan niya. Hello. Maya-maya ay masuyong bati nito. Hindi siya makapagsalita. Noon naman lumabas si Sonia mula sa kusina. Kinuha muna nito si Michael. Tila may binubulong pa ito sa anak niya at nakatawang umakyat sa itaas. Natitigilan pa rin siya nang lumapit sa kanya si Marty. Nakangiting ginanap nito ang kanyang mga kamay. Kung hindi pa nabasa ng ate mo iyong artikulo sa dyaryo, hindi niya talaga sasabihin kung nasaan ka.
At kahit anong gawin ko, baka hindi kita mahanap. Marthy. Mataman siyang tinitigan nito. Unti-unti ay nanlabo ang kanyang mga mata sa mga luha. Hindi na niya napigilan ng tuluyang bumagsak ang mga iyon. Niyakap naman siya nito ng mahigpit. I told you, I won't let you go. Bulong nito malapit sa kanyang tainga. Higit sa pagmamahal, ikaw ang buhay ko. Ang nakalaan para sa akin. Napayakap na rin siya ng mahigpit dito. Lalo pang bumukal ang kanyang mga luha. Hinahagod-hagod nito ang kanyang likod. Hindi na niya kailangang magsalita para ipadama rito ang nararamdaman niya. At kinagabihan, nagpropose si Marthy kay Roxanne. At pagkalipas ng 1 buwan, ay itinakda ang kanilang kasal. At dito po nagtatapos ang buhay pag-ibig ni na Marthy at Roxanne. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa pag-iibigan nila. Muli, maraming salamat po. God bless and stay safe everyone.